morning po sa Bee House. Oo. Reservation po, sir. Okay. Meron? May Sir, reservation. Nag-give po tayo na 20 pesos. Ah, yes, oo, doon daw na. Oo. Hindi mo na kailangan bumaba. Ako na. I'm here in Beverly Hills Subdivision in Antipolo, Rizal. And today, I will explore the Secret No More Cafe hidden underground. Madali lamang natunton ang cafe sa pagpasok ng gate ng subdivision. Just go straight until you arrive at your destination. Ang payapa at ang tahimik ng lugar na ito. Ang daming mga puno. Curious ako sa lugar na ating pupuntahan. At sa aking palagay ay mapapasubo tayo sa lakaran pababa, papunta at paakyat sa pag-uwi. Parang malayo-layo pa. Siyempre, nasa Beverly... Sorry, may ampo pala doon. Nasa Beverly Hills tayo eh. Yabang. Eskwela na. Ano sabi? Little Frog. Ayan, hubs. Kasi naman yung hubs kanina, walang pintura eh. Alam mo, minsan nakakainis yung ganyan sa hubs, di ba? Hindi mo mapapansin kung nasaan yung cafe kasi nasa ilalim talaga siya ng lupa. Malalaman nyo din kung nasa paroroonan na kayo kapag nakita nyo na ang parang guard post ng lugar. Eto na tayo. Nandito na tayo sa entrance ng Bee Farm kung nasaan yung underground cafe o Burrow Cafe. Okay na. Okay. Sure ka? Iko-confirm ko muna yung reservation. Guys, it is best to have advance reservation para siguradong meron kayong pwesto. Ayan, okay na. Kami ay magpipicture-picture time muna. At eto na ang start ng ating adventure. Medyo malalim ang ating pupuntahan. Okay na, muna ka na. Wala ka dyan. So, nandito na ako sa Burroughs Cafe. Medyo ito yung challenge kasi pababa. Okay pa yung pababa, pero yung paakyat mamaya ang abangan. Papasabak tayo dito. We only have 2 hours para magstay daw dito sa Burrow Cafe. Oops, medyo steep ng kaunti ang hagdan. May paligid daw. Di mo akalaing may cafe dito sa baba. Maganda yung panahon. Hindi masyadong mainit. May araw. At least hindi umuulan. Nice. Medyo parang maliit na yung step para sa aking malaking paa. Ayun. Eto na yung butas papunta ng entrance ng cafe. Sa totoo lang, excited na ako makita. Tignan ninyo kung gaano kataas yung pinanggalingan namin. Ang ganda ng paligid. Nature na nature. Maririnig mo yung sound ng mga kuliglig. Eto na, bababa na tayo. So, pababa na ako dito. Eto na yung Burroughs Cafe. Iba na yung sound. Medyo, kakaiba. Yay! Wala gaano tao. Wala ako gaano maistorbo na kumakain. Asikasong-asikaso kami ng mga staff ng cafe. At heto na ang kanilang menu. Aber,
Tignan nga natin anong klaseng mga pagkain meron sila dito ng ating mahusgahan. Stream. Ano ba yun ulit? Yung salmon ratatouille. Tapos yung ano nga yung black pansit, no? Freshwater shrimp, tinapa crabs. Yun yun. Ano pa? Pero ito, sige, di mag-order ako ng ano, tuloy ko na to. Sige. Itong truffle cheese sourdough pizza. Yeah. Fried chicken po po. Susunod. Yung dessert lang yung later na. Hindi ka order sa mga mummy tao, mushroom soup, eggs benedict, watermelon yogurt, queso puti salad, rajisuman, laser shaker, sa mga laluni, mumundo ice ni po, ginger beer, isa, then black pancit po, signature cheesecake, dessert shaker, truffle cheese, pizza. At habang naghihintay sa aming mga order, explore muna natin ang kanilang cafe. Very cozy, relaxing at ang luwag ng space nila. Hindi gaanong magkakalapit ang mga lamesa kaya meron kayong privacy. Ang linis at very organized ang kanilang counter. Mayroon din silang mga for sale na items. Ang sarap tignan ng kanilang mga cakes at sweet endings. Mamaya, masusubukan natin sila. At heto na ang no meat taco. Refried beans, cilantro tomato salsa with cashew sour cream. And my favorite, truffled mushroom soup with buttered toasted bread. And this is our watermelon and quesong puti salad. Napakakulay. Looks so yummy and refreshing. At heto naman ang Eggs Benedict. Bakit kaya tinawag na Eggs Benedict ito? Bakit hindi itlog ni Juan? Ayon kay Google the Doc, may isang regular diner na nagsawa na sa menu ng isang restaurant. Nag-request ang diner na ang pangalan ay Benedict, kaya gumawa ang chef ng kakaibang luto at tinawag niya itong Eggs Benedict. Ang salmon, ratatouille, pesto cream look so healthy. Ang ganda ng kanilang presentation. At ang black pancit, ang fresh tignan ng shrimp. And the tinapa crumbs look so yummy. And the truffle cheese sourdough pizza. Guys, honestly, fave ko talagang truffle. Anything na may truffle, I like. Walang halong bias. Masarap ang kanilang mushroom soup. Tapos may katernong toasted bread pa. I can have as many mushroom soup as I want. Kaso baka mabusog ako kagad. Gusto ko pa matikman yung iba pa nilang mga foods. I really want to have soup to start my meal. Ang black pancit. Honestly, natatakot ako kasi hindi ako fan ng Squid Ink. Pero ating husgahan. At ang verdict, dito na tayo sa itlog ni Juan. Eggs Benedict pala. Look, oozing ang Eggs Benedict. Tamang-tama ang pagka-poach ng egg. Yung bread,
Napakanamis na kape. Ayun. Sardo. Ayan, patitikim ko na sa kanila yung Eggs Benedict. Wabol pa ako. Next is the watermelon and kesong puti salad. I'm an avid fan of fresh green salad. Kahit walang dressing, solve ako dito. At ang no meat taco. Healthy-healthyhan ako kunwari. Sarap. A must try. Cheers muna tayo. And now for the truffled pizza. Do not disturb. Ang sarap, promise. Uubusin ko na ito para lumuwag-luwag na yung lamesa para naman sa dessert. Subo lang ng subo. Don't forget to drink water para di mabulunan. And for our first dessert, suman a la mode. Diba ang sosyal ng pangalan? May ice cream, pinipig, mangoes, cream. See? Mangiinggit ako oh. At eto na, unahin natin ang suman. Best with coffee. For the young and the young at heart. Naiirita itong kasama ko tuwing kinikis-kis ko ang aking kubyerto sa plato. Sarap mang-asar. At ang kanilang house cheesecake. Nako, hindi pwedeng mawala ang kape dito. Yum yum. Ayan, pinag-uusapan namin ang magiging strategy namin sa paghanap ng Yamashita treasure. Equal sharing kami. Tig-isang Buddha daw. Sarap magkape. Ay, solve na naman ang araw ko. But wait, there's more. Lilibutin pa natin ang kapaligiran sa ibaba nitong underground cafe. Yes, you heard it right. Meron pang pababa itong underground cafe. Eto muna ang kanilang malinis na CR kapag kayo ay mag-call of nature. Mayroon din sila dito nakaseparate na dining area if you want more privacy. Guys, hindi kailangan ng aircon dito. Ang fresh at sariwa ng hangin. Naririnig nyo bang naririnig ko? Parang may sound of music, water. Mapapasubo na naman yata ako ng pagbaba at akyat dito mamaya. Pero dahil mahal ko kayo,
ay bababa ako para maipakita ko sa inyo ang ganda ng nature. See, may parang sapa sa baba. Baka may naliligo. Oh! Chitae! Ganda lalaki! Hi, nature. At eto naman ang itsura ng cafe from the outside. Ang ganda tignan, oh. Eto na, bababa na tayo, papunta sa sapa. Medyo madulas kaya dahan-dahan lang sa pagbaba dito. Ang sarap pakinggan ng sound of water. So peaceful. Ayan, time to go up again. Fully charged na tayo. Kailangan ma-burn yung ating kinain. So peaceful and relaxing talaga dito sa Burrow Cafe. Eto na ulit yung separate dining area where you can dine privately. Ang ganda ng view from here. Very naturey. Naturey daw. Nature is not a word. Very panoramic. So time to go back to reality. Ito na ang challenge, yung paakyat. Naku. Kakayanin pagkatapos kumain. Mababurn ko lahat ng mga kinain ko. Kailangan bumalik agad. Pagdating sa taas, akyat ka ulit. Ay, baba ka ulit dito. Hindi ka nakakit. Oo. Papalamig na natin. Ito na nga. Pakyat ulit. Papalik ka sa taas. But this time, di na kami sa stairs. Dito na kami sa ramp. Pero parang mas nakakapagod yata itong rampa. Parang mas nakakapagod yata itong rampa. Oh, dito ang tarik. Sobrang tarik. Diyos me. Malayo pa. Pero malapit na sa gitna. Hindi kasi doon pwede kang tumigil. Pag tigil mo, alam mong straight lang eh. Ito, naka-incline yung paa mo. Pagurin mo. Ito, matarik. Ito pinakamatarik pala. Kala ko yun na. Dali mo rito yung mom mo. Tapos naka-wheelchair. Kaya mo bang itulak pabalik? Madaling itulak pababa. Baka ihip na nga lang eh.
Ihipan mo. At last. For reservations, you can call this number. So I hope you enjoy our today's adventure in Burrow Cafe. Don't forget to subscribe, like, and click the bell for new video updates. Thanks for watching!